Kasalukuyang nagsiscroll si Levi sa social media nang may mabasa siyang caption sa isang litrato. Ayon sa caption, nangangailangan si Sara Bartolome ng driver na maghahatid rito sa mga lokasyon ng taping. Isang artistang dalaga. Napangiti si Levi. Mukhang may pagkakataon na ako para maging malapit kay Sara. Nakikita ni Levi si Sara sa mga event pero hindi siya napapansin ng dalagang artista. Hindi naman siya nagtatagal sa mga ganoon dahil hindi siya mahilig sa mga party o event. Mahilig kasi si Levi sa thrill at ayaw niya nang basta nagpakilala lang rito. Kaagad siyang nag-send ng resume sa email address na nasa picture. Ilang sandali lang, nakatanggap si Levi ng email na interviewin siya bukas. Gawin mong lahat para ako lang ma-interview bukas, Jake. I-track mong email na isisend ko ngayon at ikaw na bahalang kumausap kung sino man ang mga nagpasa ng resume sa email. Kung kinakailangan na suhulan mo, gawin mo. Ako nang bahala sa pera. Kausap ni Leving isa sa kilala niyang pinakamagaling na IT sa bansa. Sinabi niya ritong dahilan kung bakit niya yon gagawin. Natawa na lang ang lalaki at sinabi na tinamaan talaga siya. Kaya nga tinamaan talaga ako ng ganda ni Sara Bartolome. Kinabukasan, maagang nagtungo sa bahay ng Bartolome si Levi para sa interview. Ayaw niyang maliit at masayang ang perang ginamit niya para umatras sa mga aplikante at ang bayad niya kay Jake. Wag kang may love sa anak ko, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Trabahong pinunta mo rito. Hindi makipaglandian kay Sara. Nasa opisina ni Teodoro si Levi na nasa bahay. Hindi maiwasang mainis ni Levi dahil sa pagiging mayabang ng Ginoo. Tama bang yun ang sabihin nito sa kanya? Oo, maganda si Sara, pero maling sinabi ni Teodoro. Pero dahil gusto ni Levi na mapalapit sa dalaga, hindi siya magrereklamo. Tumangong binata. Yes, sir. Hindi po mangyayari yun. Magiging professional po ako. Trabaho pong pinunta ko rito. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Pwede ka na magsimula bukas. Ikaw na bahala sa anak ko, Levi. Mas gusto ko kasi na may kasama siya sa pagpunta sa lokasyon ng taping. Lalo't kadalasan malalayong mga yun. Ingatan mo anak ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, alam mo na pwedeng mangyari. Kinabukasan, naghanda at nagpapogi si Levi sa unang araw niya sa trabaho. Nang matapos, lumabas na siya ng kanyang silid. 7:00 dapat naroon na siya dahil may taping si Sara ng 8:00 ng umaga. 6:00 pa lang ng umaga ay nakahanda na si Levi. Sana ang punta mo ng ganito kaaga, Levi. Talagang nakaporma ka pa, ha? Maliligaw ka? Tiningnan si Levi ni Harvey, ang kanyang ama, nang tingin mula ulo hanggang paa. Hindi pa niya nasabi sa ama ang trabahong pinasok niya. Nasa salas ang Ginoo at nanonood ng umagang chika habang umiinom ng kape. Tumabi si Levi ng upo sa Ginoo at kumuha ng isang pandesal. Kilala niyo si Sara Bartolome, Dad? Tumango si Harvey. Oo, siya yung isa sa sikat na artista sa G7. Bakit? Anong meron kay Sara? Tipo mo? Ngumisi si Levi sa katumango. Napailing-iling si Harvey. Hindi na nakapagtataka. Sikat na artista si Sara kaya talagang magkakagusto ka sa kanya. Pupuntahan mo ba siya para ligawan? No, Dad. Nag-apply ako bilang driver niya at ngayon na ako magsisimula. Magkasalubong ang kilay ni Harvey na tiningnan si Levi. Seryoso ka? Paano mo liligawan kung driver ka lang niya? Kilala ko nga man ni Sara. Ayaw nun ang kung sino-sino lang maniligaw sa anak niya. Kaya nga, Dad akalain mo yun. Nag-apply ako at sinabi sa akin na huwag akong may love kay Sara. Hindi ba pwedeng sabihin na mag-ingat ako sa pagdadrive? Ingatan ko ang anak niya at huwag pababayaan. Mataas ang tingin sa sarili ni Teodoro Bartolome. Ibinaba ni Harvey ang tasa sa platito. So, anong plano mo? Magiging malapit ka sa kanya? Tapos liligawan mo at babaste din ka. Natawa si Levi. Dad naman huwag mong pangunahan muna. Malay mo, iba pala si Sara, di ba? Gusto ko rin malaman ang ugali niya. Gusto ko siya makilala bago ko siya ligawan. Bahala ka.
Gawin mo kung anong gusto mong gawin. 29 ka na. Pero gaya ng sabi ko, kailangan mo ng pamahalaan ng kumpanya sa lalong madaling panahon. Tumangutang mo si Levi. Alam niya ang responsibilidad niyang yon. Nagpaalam na si Levi sa ama. Ginamit niya ang pinakaluma niyang sasakyan para magmukha siyang mahirap. Katatapos lang magbihis ni Sarah ng mga sandaling yon nang pumasok si Teodoro sa kanyang silid. Maagang taping niya kaya kailangan niyang maging maaga sa lokasyon. Ayaw niyang nalilate. Malapit na raw si Levi. Mag-iingat ka anak. Kapag napapansin mo na may hindi magandang ugali si Levi, magsabi ka agad sa akin. Nakarinig si Sarah ng ugong ng sasakyan sa labas ng bahay. Mukhang nandyan na siya. Yung bilin ko ha. Kinuha ni Sarah ang kanyang bag at ibang gamit sa lumabas ng silid. Sumunod naman si Teodoro. I have to go, Dad. Yes, Dad. Don't worry. Magsasabi ako agad sa'yo. Nang makalabas ng bahay, natulala si Sarah nang makita si Levi. Ang binata bang driver niya? Bakit parang hindi bagay rito ang pagiging driver? Mas bagay rito ang maging artista o modelo. Ipagamit mo na sa kanya ang bago mong sasakyan. Lumang-luma ng sasakyan niya. Baka masiraan pa kayo sa daan. Tumango naman ang dalaga. Lumapit si Levi sa kanya at inilahad ang palad sa harapan ni Sarah. Good morning, Ma'am Sarah. Levi Israel nga po pala. Akmang tatanggapin ni Sarah yon nang tampalin ni Teodoro ang palad ng binata. Kunot noong bumaling siya sa ama. Dad, bakit niyo naman yun ginawa? Bakit kailangan pa yun? Late ka na kaya punta na kayo. Hindi na kailangan yan. Napailing-iling na lang si Sarah. Overprotective talaga ang kanyang ama na minsan ay naiinis na siya. Ingatan mo anak ko, Levi. Huwag kaskasero sa pagdadrive. Kapag may masamang nangyari kay Sarah, alam mo na kung saan ka pupulutin. Napabuntong hininga si Sarah. Hindi na lang siya nagkomento dahil ayaw niyang magtalo sila ng ama. Nagpunta siya sa garahe at sumunod naman si Levi. Pasensya ka na kay Dada. Stricto talaga yun. Pinindot ni Sarah ang remote ng sasakyan kaya tumunog yon. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hapit rito ang suot na polo shirt na bumabakat sa muscles ni Levi. Matangkad at moreno ito. Makapal na kilay, bilugan ng mga mata at mapupulang labi. Lalaking tindig. Parang nakakita ng isang Adonis si Sarah. Parang allergic atang dad mo sa mga may hirap na kagaya ko, Ma'am Sarah. Pati ba naman pakikipagkamay, minamasama niya. Tama nga naman ang binata, pero walang magagawa ron si Sarah dahil yun talagang ugali ni Teodoro. Mataas ang tingin nito sa sarili. Akmang bubuksan niya ang pinto ng sasakyan nang pigilan siya ni Levi ng binata. Nang mabuksan, sumakay na si Sarah at nagpasalamat. Umikot naman sa kabila si Levi at sumakay. Ganun na talaga si Dad. Mataas ang tingin sa sarili. Nagmula kasi sa mayamang angkan si Dad. Umusad na sila palabas ng bahay. Nakatingin lang si Sarah sa labas. Lumingon si Levi sa kanya at muling ibinalik ang tingin sa daan. Ganon ka rin ba, Ma'am Sarah? Hindi. Never kong ginawa yun. Lahat tayo'y pante-pante at walang dahilan para manghusga ako ng kapwa. Naman ako sigurong ugali kong to sa aking ina. Mabuti naman kung ganon, Ma'am. Sinabi pa naman niya sa akin na huwag daw ako magkakagusto sa'yo. Natawa si Sarah. Sinabi niya yun? Si Dad talaga? Napailing-iling na lang si Sarah hanggang sa bigla siyang may maalala. Tsaka huwag mo na ako tawaging Ma'am o Ma'am Sarah. Just my first name. Ngumiti si Levi. Sige, sabi mo eh. Nang makarating sa lokasyon sina Sarah at Levi, naroon ang mga staff, direktor, videographer at mga cast ng Ako Lamang. Napatingin ang mga ito sa kanila. Nakasunod si Levi kay Sarah na hawak ang mga gamit niya patungo sa bahay na naroon. Nang makapasok sa silid na para sa mga cast, ibinabana ni Levi ang mga gamit sa mesa. May kasama ka pala, Sarah? Bodyguard or assistant? Tanong ni Geneva nang makapasok sa silid. Hindi ko siya bodyguard, Geneva. He's my driver.
Alam mo naman si Dad, overprotective sa akin. Hindi ka nasanay kay Tito. Hi! Geneva nga pala. Ako si Mika sa Ako Lamang, ang kontrabida sa teleserye. May kaibigan kami ni Sarah. Inilahad ni Geneva ang kamay kay Levi. Tinanggap naman yun ng binata. Nice to meet you, Miss Geneva. Levi Israel nga pala. Hindi maiwasang mainggit ni Sarah dahil nakamaya ni Geneva ang lalaki. Naningkit ang mga mata ng co-actress niya. Parang pamilya ng apelido mo. I think middle name yan ng isang kilalang business tycoon. Si Mr. Harvey Israel Cortez. Mahilig kasi ako sa business dahil may negosyong pamilya ko. Kamag-anak mo ba siya? Natawa ng mahina si Levi. Kung pwede nga lang na maging kamag-anak kong isang mayamang negosyante para hindi na magtrabaho. Pero wala eh. Hindi ko siya kamag-anak. Siguro magkaparehas lang kami na apelido. Napatangutango naman si Geneva at tiningnan si Sarah. Lumapit ang kaibigan at bumulong sa kanya. Ang gwapo ng driver mo. Ang hot. Ang model ang katawan. Pagkasabi niyon, umalis na si Geneva. Napatingin si Sarah kay Levi na napansing nakatingin sa kanya. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Lumabas ka muna, Levi. Tatawagan kita kapag kailangan kita. Pagkatapos ng taping, kinuha ni Levi ang mga gamit niya. May ilan na napapahanga sa binata at inalok na maging artista pero ayaw nito sa ganoong larangan. May mga nagsasabi kay Sarah na maswerte raw siya dahil driver niya ang binata. Kakaiba raw kasi ang kagwapuhan ni Levi. Mukhang pagod na pagod ka. Tumango si Sarah. Madami kasing pinagawa sa amin si Derek eh. Masakit ang ulo ko. Kapag ganon, umaalis muna si Levi para hindi ito maboring at babalik na lang kapag susunduin siya o kapag kailangan niya ang binata. Kaagad na inalalayan ni Levi si Sarah papasok sa loob ng sasakyan. Inabutan siya ng binata ng gamot na galing sa compartment at bottled water. May gamot ka pala dyan? Boy Scout yan? Ngumisi si Levi. Tinitigan siya ng binata sa kabinuksan ng compartment. Punong-puno yon ng iba't ibang klase ng gamot. Talagang bumili ako ng mga gamot para kapag masama ang pakiramdam mo o may hindi naramdam ka, may iinumin kang gamot. Napakagatlabi si Sarah. Hindi niya akalain na may ganoong katangian pala ang binata. Salamat sa pag-aalala. Walang anuman. Tsaka mahirap na kapag nalaman ng dad mo na may sakit ka. Makapagalitan pa ako dahil pinababayaan kita. Nag-iwas ng tingin si Sarah sa kanapasimangot. Yun palang dahilan. Akala naman niya ay talagang concern sa kanya si Levi. Napatango na lamang siya, sakay pinikit ang mga mata. Akala ko naman kaya ka bumili ng gamot dahil concern ka sa akin pero mukhang nagkamali yata ako. Dahil pala takot kang pagalitan ni Dad. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Concern ako sa'yo, Sarah. Hindi lang yun dahilan kundi dahil inaalala rin kita. Nagmulat si Sarah ng tingin at napatingin kay Levi. Seryosong nakatitig sa kanya ang binata. Naiiwas siya ng tingin. Okay, umuwi na tayo. Gusto ko nang humiga sa kama ko. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Yun agad ang bungad na tanong ni Levi nang pabuksan si Sarah ng pinto ng backseat. Ngumiti siya. Oo, ayos ng pakiramdam ko. Salamat kahapon ha. Wala yun. Hindi ka ba baalis, Sarah? Lumingon si Sarah sa ama. Paalis pa lang po, Dad. Tumingin ng seryoso si Teodoro kay Levi. Yung pinag-usapan natin na, Levi. Huwag na huwag ka magkakagusto sa anak ko. Huwag na huwag mo siyang gagawa ng masama. Dala ko mga kalaban mo. Naintindihan mo ba? Dad, maayos ang pakikitungo sa akin ni Levi. Kaya alam ko na hindi niya ako gagawa ng masama. Minsan ganyan ang mga tao. Sa umpisa ay mabait. Pero kapag nagtagal, doon nalalabas ang tunay na kulay. Mag-iingat ka, anak. Napabuntong hininga na lamang si Sarah at nagpaalam sa ama bago pumasok sa loob ng sasakyan. Gusto ko ulit humingi ng pasensya sa inasal ni Dad. Nakakahiya. Hayaan mo na. Masasanay din ako.
Kung hindi pala kampanting ama mo sa mga nagiging driver mo, bakit pa siya mag-hire, di ba? Kampante naman pero pinapangunahan niya lang talaga. Kaya madalas nagre-resign sila. Ayaw naman niyang mag-drive ako mag-isa dahil baka kung anong mangyari sa akin, lalo't pagod ako sa taping. Napailing-iling na lang si Levi. 1 oras din ang biyahe. Malalapit lang naman ang mga location kaya umuuwi pa ng bahay si Sarah. Mas komportable kasi ang dalaga sa kanilang bahay. Yung iba kasi nagsistay sa hotel. Pagdating nila sa location, kaagad na sinalubong sila ni Geneva. Binati ng babae si Levi, na binati naman pabalik ng binata. May merienda akong ginawa kanina. Naisip kasi kita habang ginagawa ko yun. Baka sakaling magustuhan mo. Sure, dali mo na lang dito. No, sasama ka sa akin sa loob ng bahay. Naroon kasi yun dahil binigyan ko rin ng mga co-artist ko at mga ibang staff. Tara? Lumingon si Geneva kay Sarah. Baka gusto mong sumama, Sarah? Umiling na lang si Sarah. Hinawakan ni Geneva si Levi sa kamay at hinila papasok sa loob ng bahay. Napairap na lang siya. Hindi man sabihin ni Geneva, alam niyang interesadong babae kay Levi. Naabutan si Sarah ng direktor at niyaya ng pumasok sa loob dahil maya-maya lang ay magsisimula na sila. Na makapasok sa loob, nakita niyang masayang nag-uusap sa isang sofa si Geneva at Levi. Masarap, di ba? Feedback ka nga sa lasa ng mango graham? Masarap siya pero medyo nasobrahan sa tamis. O ganun ba? Thank you sa feedback. Tumayo na si Levi at napatingin sa kanya. Mukha magsisimula na kayo. Aalis na ako. Salamat sa mango graham. Ngumiti si Geneva at sinabing mag-iingat ang binata. Napasimangot na lang si Sarah. Akmang lalapit na si Levi sa kanya, umiwas na siya. Dire-diretso siyang nagtungo sa isang upuan, dala-ayusan na siya ng makeup artist. Pagdating nila Sarah at Levi, natigilan siya ng paglabas nila ng sasakyan. Sinalat ni Levi ang kanyang noo. May kung ano siyang naramdaman sa paglapat ng balat ng binata roon. Kaya bilis na rin ang tibok ng kanyang puso. Bakit, Levi? Gusto ko lang malaman kung may sinat ka ba dahil kanina ka patahimik. Naisip ko lang na baka masama ang pakiramdam mo. Nagmamadaling naglakad si Sarah patungo sa loob ng bahay. Umuwi ka na, Levi. Hindi masama ang pakiramdam ko. Wala na ako sa mood makipag-usap. Kaagad na umakyat si Sarah sa kanyang silid. Sumilip pa siya sa bintana kung saan makikita na papalabas na ng compound ang sasakyan ni Levi. Pati hayang nahiga siya sa kama. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo, Levi. Natapos ang unang shooting nila ng umagang yon. Palabas na ng bahay si Sarah nang tawagin siya ni Geneva. Huminto siya at hinarap ang kaibigan at tinanong kung anong kailangan ng babae. May sasabihin sana ako sa iyo tungkol kay Levi. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Sarah sa sinabing yun ni Geneva. Parang may kutob na siya kung anong gusto nitong sabihin tungkol sa binata. Tumango siya. Nagpuntang magkaibigan sa likod ng bahay kung saan may mangilan-ngilan na puno. Ano kasi? May gusto ko kay Levi, Sarah. Hihingi sana ko ng pabor na tulungan mo ko na magustuhan din niya. Parang ilalakad mo kami. Ayos lang ba yun sa'yo, Sarah? Huminga ng malalim si Sarah. Hindi ko masisiguro, Geneva. Kung gusto mong magustuhan ka niya, makipaglapit ka sa kanya at ikaw ang gumawa ng paraan para magkalapit kayo. Yun lang ang may a-advise ko. Sa bagay, tama ka sa sinabi mo. Siguro, kailangan ko munang ilapit ang sarili ko kay Levi. Thank you, ah. Tsaka sabi niya nung isang araw ay wala naman siyang girlfriend kaya walang magagalit. Ngumiti na lamang si Sarah, pero deep inside ay nasasaktan siya. Mukhang may kahati na siya sa atensyon ni Levi. Mahiyain kasi si Sarah at hindi siya yung tipo ng babae na unang gumagawa ng paraan kapag gusto niya ang isang lalaki. Hindi gaya ni Geneva. Sa araw-araw na trabaho ay nakikita ni Sarah ang pagiging malapit ni na Geneva at Levi. Nagsiselos siya.
Hanggang isang tanghali, lumapit ang babae sa kanila. Tara, lunch tayo. May treat. Kahit sa malapit lang na restaurant. Kayo na lang dalawa ni Levi para masolo niyong isa't isa. Sasama ka sa amin, Sarah. Si Geneva ang nagaya kaya nakakaya naman kung tatanggihan natin, di ba? Napatingin si Sarah kay Geneva. Ngumiti ito. Napapuntong hininga siya at pumayag na lamang dahil baka isipin pa ni Geneva na pabebe siya at gustong pinipilit ni Levi. Sumakay na sila ng sasakyan. Napairap si Sarah nang makitang sumakay sa passenger seat si Geneva. Sasakyan niya ito eh. Okay lang ba na dito na ako, Sarah? Ngumiti siya ng tipid. Oo naman, dito na lang ako sa backseat. Mas maganda rin na magtabi kayo ni Levi. Natawa na lang ng mahina si Geneva. Napatingin si Sarah sa rearview mirror dahil tumingin ng seryoso sa kanya si Levi. Pinausad na ng binatang sasakyan patungo sa pinakamalapit na restaurant. Pagdating roon, sina Geneva at Levi ang namili ng pagkain. Si Sarah naman ay nagtungo sa isang bakanting mesa. Napasimangot siya nang makitang nagtatawanan ng dalawa habang patungo sa kanya. Talaga? Pwede mo na ako yung may pagtanggol kung sakali dahil nag-aaral ka pala ng taekwondo? Ngumiti lamang si Levi. Inilapag na ng dalawang tray sa mesa sa kanaupo. Nagsimula na silang kumain. Si Geneva lang ang nagkukwento sa kanila. Si Sarah naman ay nakatuon lang sa kinakain ng kanyang atensyon. Nagustuhan mo ba yung in-order ko para sa'yo, Sarah? Napaangat ng tingin si Sarah at napatingin kay Levi. Maging si Geneva ay nakatingin sa kanya. Tumango siya. Oo naman, nagustuhan ko. Salamat. Paano mo pala nalaman na gusto ko to? Hindi na pagtuunan yun ni Sarah dahil sa inis na nararamdaman. Mahilig kasi siya sa salmon fillet. Nabasa ko kasi sa social media account mo. Kaya yan ang in-order ko para sa'yo. I-follow mo rin ako sa social media account ko, Lev. Tumango si Levi at sumagot ng oo. Natigil sa akmang pagsubo si Sarah dahil sa itinawag ni Geneva sa lalaki. Levi, sandali. May dumi ka sa gilid ng labi mo. Napatingin si Sarah sa dalawa. Pinunasan ni Geneva ng daliri ang gilid ng labi ni Levi. Alam niyang sinadya yun ng kaibigan para dumamping daliri sa balat ng binata. Napainom si Sarah ng tubig. Mabuti na lang at natapos na silang kumain at nagaya na si Levi na bumalik dahil baka malate sila sa taping. Nauna nang naglakad ang dalawa. Kalma, self. Walang alam si Geneva sa nararamdaman mo at wala ding gusto si Levi sa'yo. Napailing na lang si Sarah at sumunod sa dalawa. Pauwi na sina Sarah at Levi ng mga sandaling yon. Nagsalubong ang kilay ni Levi dahil kanina pa siya hindi pinapansin ni Sarah. Pagmula nung sinamahan niya si Geneva na bumili ng merienda ay hindi na siya nito pinansin. Inisip na lang ni Levi na baka pagod lang ang dalaga. Kung pagod ka, matulog ka muna. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Napabuntong hininga si Levi dahil hindi sumagot si Sarah. May problema ka ba sa akin, Sarah? Magmula kanina, hindi mo na ako kinakausap. Wala naman akong natatandaan na may nagawa akong mali. Humalukip-kip si Sarah at tumingin sa kanya. Inihinto ni Leving sasakyan sa gilid ng daan. May gusto ka kay Geneva, no? Panay kasing usap niyong dalawa. Tapos kanina sinamahan mo pa siyang bumili ng merienda. Kung gusto mo si Geneva, ligawan mo na. Maganda at mabait naman siya. Kaya ba hindi mo ako pinapansin ay dahil malapit ako kay Geneva? Iniisip mong may gusto ko sa kanya? Kung sakali man na may gusto ko sa kanya, bakit ganyan ka? Gusto niyang malaman kung tama bang hinala niya na dahilan kung bakit nagkakaganoon si Sarah. Nagkakaganito ako, Levi. Dahil gusto kita. Nang una pa lang kitang nakita, nagkakrush na ako at habang tumatagal, lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Napangiti si Levi. Hindi niya akalain na magkakagusto sa kanyang dalaga, na ang babaeng nagugustuhan niya ay gusto rin siya. Wala akong gusto kay Geneva, Sarah. Kaibigan lang tingin ko sa kanya.
Nagpapasama lang siya kaya sinamahan ko. Wala namang masama doon, di ba? Saka, gusto ko malaman mo na mahal rin kita. Nanlalaki ang mga mata ni Sarah na napatitig sa kanya. Gusto mo rin ako? Totoo? Inilapit ni Levi mukha kay Sarah. Hinawakan ng baba ng dalaga sa katumango. Oo, gusto kita, Sarah. Kaya ako nagsiselos ka dahil kay Geneva. Iiwas ako sa kanya. Okay na ba yun sa'yo? Tumango-tango si Sarah. Napatitig si Levi sa mapulang labi ni Sarah. Mabilis niyang hinalikan ang labi ng artista. Tumugo naman ang dalaga. Napadaing pa ito ng mas lalong laliman ni Levi ang halik. Hanggang sa bumaba ang halik niya sa leeg ni Sarah. Kusang iniliyad ng dalagang leeg para mas lalong magawa ni Leving gusto. Nang matapos, pinakatitigan niya ang babaeng nagugustuhan. Nasa daan kasi tayo. Ayoko i-take advantage ng nararamdaman mo para sa akin. Para gawin yun. May respeto ako sa'yo, Sarah. Namula ang pisngi ng dalaga. Humarap na si Levi sa manibela at pinausad na yon paalis. Kaagad na pinagbuksan niya ng pinto ng sasakyan si Sarah nang makarating sila. Bago pa man makaalis ang dalaga, hinawakan nito ni Levi sa kamay. Tumingin sa kanya si Sarah. Kakausapin ko bukas si Geneva at sasabihin ko na nabanggit mo na gusto niya ako. Kailangan niyang malaman na ikaw ang gusto ko, Sarah. Napalunok si Sarah. Baka magalit siya sa akin dahil sinabi kong nararamdaman niya para sa'yo. Hinawakan ni Levi sa pisnging babae. Akong bahala. Kahit umamin ka na may gusto ka sa akin, liligawan pa rin kita, Sarah. Ipaglalaban ko kay Dad ang nararamdaman ko para sa'yo, Levi. Ngumiti lamang si Levi at hinalikan sa noong dalaga. Pumasok ka na sa loob. Magpahinga ka na. Uuwi na rin kasi ako. Babalik ako rito ng maaga bukas. Tumango si Sarah. Mag-ingat ka. Magkita tayo ulit bukas, Levi. Nang makapasok si Levi ng kanyang sasakyan, kaagad niyang pinausad yon paalis. Habang nasa daan, biglang sumagi sa isip niya si Teodoro. Ano kaya magiging reaksyon ng Ginoo kung sakaling malaman nitong ugnayan nila ni Sarah? Kung ahad lang si Teodoro, kailangan ko nang gawin ng plan B. Pagdating sa bahay, nakasalubong ni Leving ama na galing sa kusina. Oh, Levi, mukhang nag-enjoy ka sa pagiging driver ni Sarah. Tandaan mo, 2 buwan na lang palugit mo dahil papakilala na kita bilang CEO ng Cordes Group of Companies. Yes, Dad. Hindi ko makakalimutan yun. Kailangan ko pang ligawan si Sarah. Umamin na siya na gusto rin niya ako, Dad. Ngumisi si Harvey saka inakbayan si Levi. Iba talaga ang karisma ng isang Cortez. Ganyan din ako nung magkasintahan kami ng mom mo. Siya lang minahal ko at talagang ginawa ko lahat para mapasagot siya. Kaya nga ang mom mo lang minahal ko at wala nang iba. Biglang nakaramdam ng lungkot si Levi. Nung nakaraang taon, namatay ang kanyang ina dahil sa breast cancer. Biglang nagsalubong ang kilay ng Ginoo. Sandali! Liligawan mo si Sarah? Di ba yun ang ama niya sa isang mahirap lang? Napabuntong hininga si Levi. Yun na nga, Dad eh. Pero susubukan pa rin namin na makumbinsi si Sir Teodoro kapag naging kami na ni Sarah. Paano kung hindi nyo nakumbinsi? Ngumisi si Levi. Kailangan ko na gawin ng plan B, Dad. Pagdating nila Sarah at Levi, kaagad na sinulubong sila ni Geneva. Umabrisete ang dalaga kay Levi. Napatingin si Levi sa dalaga na nakasimangot. Tumikim siya at inilang braso mula kay Geneva. Nagtatakang napatingin sa kanya si Geneva. Pwede ba tayo mag-usap, Geneva? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sure! Ano bang pag-uusapan natin? Iginiya ni Leving dalaga sa isang tabi. Maaga pa naman kaya wala pang ganoong tao roon. Talagang maaga lang si Sarah dahil ayaw nitong nahuhuli. Napatingin siya kay Sarah. Tumango si Levi para iparating sa dalaga na magiging maayos ang lahat. Nabanggit kasi sa akin ni Sarah na may gusto ka sa akin. Tama ba yun? Tumango si Geneva. Oo, Levi. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa'yo? Mabait ka,
Gentleman, gwapo, matangkad. Lahat na ata ng magagandang katangian nasa iyo na eh. Ngumiti si Levi. Nagpapasalamat ako sa mga compliment mo, Geneva. Pero ang totoo niyan, gusto ko si Sarah. At gusto rin niya ako. I'm sorry kung hindi ko matutugunan ang nararamdaman mo para sa akin. Sana huwag ka magalit kay Sarah. Natigilan si Geneva at napakagat-labi sa katumango. Naintindihan ko, Levi. Marunong naman akong tumanggap ng pagkatalo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito makaka-apekto sa pagkakaibigan namin ni Sarah. Ngumiti si Levi. Nagpapasalamat siya dahil madaling kausap si Geneva. Napatingin si Sarah kay Geneva nang maglakad ito paalis sa kinaroroonan ni Levi. Nagtama ang mga mata nila pero nag-iwas agad ito ng tingin. Napabuntong hininga na lamang siya. Iniisip ni Sarah na baka magalit sa kanya si Geneva. Lumapit si Levi sa kanya. Nakausap ko na siya at tanggap niya na ikaw ang gusto ko at hindi ko siya magugustuhan. Natatakot ako. Baka magalit siya sa akin, Levi. Hinawakan ni Levi ang kanyang kamay. Hindi yun magagalit sa'yo. Nag-usap na kami. Kung magagalit siya sa'yo, ibig sabihin, hindi siya tunay na kaibigan. Napabuntong hininga si Sarah saka nagpaalam sa binata na pupunta na sa loob para makapag-ayos na dahil magsisimula ng taping. Pagpasok ni Sarah sa loob, nadatnan niyang inaayusan na rin si Geneva. Siya naman ay lumapit na rin sa kanyang makeup artist. Nang matapos sila, tinawag ni Sarah si Geneva. Geneva, pwede ba tayong mag-usap? Napahinto naman ang babae sa katumango. Lumapit si Geneva sa kanya. Sure, may sasabihin din ako sa'yo. Nagtungong dalawa sa isang silid para walang makarinig sa kanila. Nang makapasok, hinarap ni Sarah ang kaibigan. Ayoko naman kasi na habang nasa taping tayo magkailangan tayong dalawa. Kaya tatanungin kita, galit ka ba sa akin, Geneva, dahil akong gusto ni Levi? Nagbaba ng tingin si Geneva. Alam mo, ang swerte mo kay Levi. Kaya alagaan mo siya. Hindi ko naman kasi alam na may gusto ka sa kanya. Kaya nakipaglapit ako sa kanya. Napaawang ang labi ni Sarah. So, hindi ka nga galit sa akin? Natawa ng mahina si Geneva. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Marunong ako tumanggap ng pagkatalo. Masaya ako dahil si Leving magmamahal sa'yo. Kaibigan kita at hindi lalaking dahilan para magkasira tayo. Madaming lalaki sa showbiz, kaya mahanap ko rin yung para sa akin. Naluha tuloy si Sarah sa kaniyakap ng mahigpit ang kaibigan. Salamat. Isa ka talagang mabuting kaibigan. Ano ka ba? Wala yun oh. Tara na at baka magalit ang baklang direktor natin. Natawa na lamang si Sarah sa sinabi ni Geneva at sabay silang lumabas ng silid. Sa mga araw na nagdaraan, pinatunayan ni Levi na seryoso siya kay Sarah sa pamamagitan ng panliligaw hanggang sasagutin na niya ang binata. Huminga ng malalim si Levi. Napagdesisyon na nila ni Sarah na sabihin kay Teodoro na magkasintahan na sila ng dalaga. Hinawakan ng babaeng kanyang kamay. Tumingin si Levi sa kasintahan. Ngumiti ng tipid ang dalaga. Huwag kang kabahan, Levi. Magiging maayos din ang lahat. Tiyak na tatanggapin ni Dad ang relasyon nating dalawa dahil nagmamahalan tayo. Hinigpitan ni Levi ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Sana nga, Sarah. Pero gagawin kong lahat para makumbinsi ko ang dad mo na tanggapin niya ako. Tara na sa loob. Tumango si Levi sa kalumabas ng sasakyan. Pinagbuksan niya ng pinto ang kasintahan at sabay silang pumasok sa bahay ng magkahawak kamay. Nagtungo sila sa opisina ni Teodoro. Kumatok roon si Sarah at binuksan. Ang dalaga munang unang pumasok sa loob. Naghintay si Levi sa labas ng silid. Kung nagpapakilala lang talaga siya bilang CEO, tiyak na matatanggap agad siya ni Teodoro. Dad, may sasabihin po sana ako. Ano yun, Sarah? Gusto ko pong makilala niyong boyfriend ko, Dad. Hindi man nakikita ni Levi. Tiyak na magkasalubong na naman ang kilay ni Teodoro.
Boyfriend? Paano ka nagkaroon ng boyfriend nang hindi nagpaalam sa akin para ligawan ka? Anong klaseng lalaki siya? Kasi baka tumutol ka, Dad. Alam ko naman kasi na mahigpit ka. Pero Dad, mahal ko siya. Mahal niya ako. Mabuti siyang kasintahan. Sino ba yung boyfriend mo na yan? Bakit wala siya? Senyales na yon para pumasok na sa loob ng silid si Levi. Napasinghap si Teodoro nang makita siya at mas lalong nagsalubong ang kilay ng Ginoo. Anong ginagawa mo rito, Levi? Driver ka, di ba? Hindi bodyguard ni Sarah. Ako pong boyfriend ni Sarah, Sir Teodoro. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo na ligawan si Sarah. Baka kasi tumutol. Talagang tututol ako! Bilang isang lalaki, dapat pinaalam mo muna sa akin na balak mong ligawan si Sarah. Pero kahit na ganoon ang ginawa mo, tutol pa rin ako dahil hindi kita gusto para sa anak ko. Isa ka ng hamak na driver. Mas malaki pang kita ng anak ko sa'yo. Ano yun? Siyang magpapakain sa'yo? Naikuyom ni Levi ang kamao. Sobra siyang nainsulto. Well, ano bang magagawa niya? Driver naman talaga siya ng mga sandaling yon at hindi nila alam kung sino talaga siya. Maswerte si Levi dahil hindi tumitingin sa estado ng buhay si Sarah. Dad! Mabuting tao si Levi. Tsaka wala sa akin kung driver siya dahil marangal na trabaho yun. Sarah! Manahimik ka dyan! Ang gusto ko lang ngayong ikabubuti mo. Hindi mo ba naiisip na kung si Levi mapapangasawa mo? Anong buhay ang maibibigay niya sa'yo? Hindi ako tumitingin sa ganun, Dad. Magtutulungan kami na buhayin ng pamilyang bubuuin namin. Napatayo si Teodoro. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Levi sa sinabing yun ni Sarah. Ang daming lalaki, Sarah! Bakit siya pa? Ginagamit mo ba yung utak mo? Mahal ko si Levi, Dad. Lintik na pagmamahal yan! Hindi ka mapapakain ng pagmamahal lang! Tumingin kay Levi ang Ginoo. Umalis ka na, Levi! You are fired! Maghahanap ako ng ibang driver ni Sarah! Nagtaas baba ang dibdib ni Levi. Para kung sino lang siya kung tanggalin sa trabaho. Ano tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na! Tiningnan ni Levi si Sarah na umiiyak pa rin. Mahal ko po si Sarah, Sir Teodoro. Hayaan niyo naman siyang maging masaya. Oo, isa lamang akong hamak na driver. Pero gagawin ko ang lahat para sa kanya. Lumapit si Teodoro sa kanya at sinuntok siya ng malakas sa pisngi. Mabilis na lumapit si Sarah at niyakap siya. Dad! Anong ginawa niyo? Bakit niyo siya sinuntok? Ang tigas ng ulo eh! Tumingin si Sarah kay Levi. Umalis ka na muna, Levi. Baka ano pang mangyari sa'yo. Mag-usap na lang tayo mamaya. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Mahal na mahal kita kaya babalikan kita. Hintayin mo ako, Sarah. Tumangutango si Sarah. Siya naman ay tumalikod na at lumabas ng bahay. Pabagsak na naupo si Levi sa sofa nang makarating siya ng bahay. Saktong pababa naman na noon si Harvey. Mukhang wala kang atas sa mood, anak. May problema ba? Napabuntong hininga si Levi. Sakto naman na nakababa ng kanyang ama at nakitang pasa sa kanyang pisngi. Anong nangyari dyan sa pisngi mo? Sino nanuntok sa'yo? Si Teodoro, Dad. Dahil pinagpilitan ko ang relasyon namin ni Sarah. Ayun, sinuntok niya ako. Tinerminate pa ako bilang driver ni Sarah. Sobrang higpit pala niya. Ano balak mo ngayon? Baka mamaya putuli rin niya ang komunikasyon niyo ni Sarah. Kailangan ko nang gawin ng plan B, Dad. Gusto kong turuan ng leksyon si Teodoro. Kahit siya pa nga man ang babaeng mahal ko. Ano bang gagawin mo? Ngumisi si Levi at ipinaliwanag ang plano niya. Napatangu-tango naman ang Ginoo. Well, magandang ideya yan. So gusto mo ako makipagkita sa kanya? Pwede ba, Dad? Don't worry. Last favor na to kapalit ng pamamahal ako ng kumpanya. Ngumisi si Harvey. Magkakilalang kanyang ama Teodoro dahil sa mga business gatherings na dinaluhan nila. Walang problema, anak. Basta ikaw. Gusto kong maging masaya ka. Hindi na makontak ni Sarah si Levi at siguradong gumawa na naman ng paraan ng kanyang ama para mawalan sila ng komunikasyon ng binata.
Iba na ang nagagawa ng teknolohiya ngayon. At dahil walang trabaho ngayon, nagpunta si Sarah sa opisina ni Teodoro. Dad, terminate mo na nga si Levi. Pati ba naman komunikasyon namin tinanggal mo? Hindi mo ba ako hahayaan na maging masaya? May lungkot sa boses ni Sarah. Tumingin ng walang buhay na mga mata ni Teodoro sa kanya. Masaya lang yan sa una. Pero kapag nagtagal, mawawala din yan. Hindi ko siya gusto para sa iyo kaya dapat lang na mawala ang komunikasyon niyo, Sarah. Alam mo yan. Nagpapadyak ng paa si Sarah kaya tiningnan siya ng masama ni Teodoro. Lahat na ng papakalaman niyo! Pati yung nagugustuhan kong lalaki! Nakakasawa na rin! Huwag mo akong... Hindi natuloy ang sasabihin pa ni Teodoro dahil bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya niya. Sinabi na naroon si Harvey Cortez. Papasukan mo siya, ani. Nahalukip-kip na naupo sa sofa si Sarah. Hindi siya aalis hanggat hindi sila nakakapag-usap ng maayos ng ama. Pumasok ang isang matipuno at gwapong Ginoo. Napatingin siya roon. Hindi niya maiwasang humanga ni Sarah kay Harvey. Sandali, parang may pagkakahawig sila ni Levi. O baka dahil iniisip lang niya ang kasintahan. Napatingin sa kanya ang Ginoo at ngumiti. Gumanti rin ng ngiti si Sarah. Mr. Harvey Cortez, nice to see you again. Kailan lang nung huli tayong nakita? Napatalaw ka. Nagkamay ang dalawa. Tumingin si Harvey kay Sarah. Siya ba yung dalaga mong artista? Oo, pinuntahan ako rito dahil nirereklamo ba naman niya yung pagputol ko ng komunikasyon nila ni Levi, yung boyfriend niya. Ay nako, paano hindi ako tututol sa kanila isang hamak na driver yung lalaki? Bilang ama, syempre, gusto ko na mapabuti si Sarah. Napatangu-tango si Harvey. Nice to meet you, Sarah. May nag-iisa akong anak na lalaki. Makasakali na magustuhan mo kapag nakita kayo. Makasakaling makalimutan mo na si Levi. Nagsulubong ang kilay ni Sarah. Anong karapatan ni Harvey na diktahan siya? No need po. Mahal ko po si Levi at hindi ko siya pagpapalit. Alam kong gagawa siya ng paraan para magkita at magkausap kami. Well, kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero soon, mamimit mo rin siya. Inalok naman ni Teodoro na maupo si Harvey. Naupo naman ang Ginoo. Tumayo si Sarah. Kailangan ko umalis muna para makapag-usap kayo ng maayos. Dito ka muna, Iha. Nandito ko para ibigay ang imbitasyon para sa isang event kung saan papakilala ko ang aking anak bilang bagong CEO ng Cortez Group of Companies. Iniabot ni Harvey isang envelope. Tinanggap yun ni Teodoro. Wala namang dress code. Isuot niyo kung saan kayo komportable. Parang gusto ko ma-meet yung anak mo, Harvey. Gusto ko siya para sa anak ko. At least may future siya sa anak mo kaysa kay Levi. Hindi po ako interesado sa anak niya, Dad. Kahit kasing gwapo pa yun ni Coco Martin, wala akong pakialam. Ang puso ko'y na kay Levi lamang. Natawa ng mahina si Harvey. Pinanlakihan ng mga mata ni Teodoro si Sarah. Umayos ka, Sarah. Huwag kang ganyang sumagot. Naging totoo lang ako, Dad. Please, kung ayaw niyong umalis ako sa bahay, huwag kayong maging hadlang sa pagmamahalan namin ni Levi. Pabagsak siyang tumayo at lumabas ng opisina. Alam niyang naging bastos siya pero masisisi ba siya kung ipaglalaban niyang nararamdaman sa kasintahan? Sarah! Mamalik ka rito! Hindi niya pinansin ng ama at dire-diretsong nagtungo sa elevator. Nasa silid si Sarah ng mga sandaling yon nang may tumawag, isang hindi pamilyar na numero. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maisip na baka si Levi yon. Kaagad na sinagot yun ni Sarah. Hello? Sino to? Mahal, si Levi to. Salamat naman na tumawag ka, mahal. Miss na kita. Pwede ba tayong magkita? Please? Miss na rin kita, mahal. Magkita tayo sa party na gaganapin sa mansyon ni Sir Harvey Cortez. Nandun ako. Invited ka pala? Sige, ihintayin kita ron. Alam mo ba na pumunta kanina sa opisina ni Dad si Sir Harvey? At gusto ko ipakilala sa anak niya? Tumanggi ako. Hindi kita ipagpapalit sa iba kahit mayaman pa yan. Natawa ng mahina si Levi. Kaya mahal na mahal kita eh. Salamat. Hintayin mo ako bukas. Sobrang miss na kita.
Magkikita ulit tayo. Mag-iingat ka lagi. May bago ka na bang driver? Bukas pa daw darating ang bago kong driver. Mag-iingat ka din lagi, mahal. Magkita na lang tayo bukas. I love you. Napangiti si Sarah. I love you too. Pinatay na ni Sarah ang tawag. Napangiti siya. Sapat na sa kanya na narinig niya ang boses ng kasintahan. Excited na si Sarah na magkita sila bukas ni Levi. Kinabukasan, bumili ng magandang long gown si Sarah. Gusto niyang maging maganda sa paningin ng kasintahan. Kasama niya si Geneva. Tiyak na malulula sa kagandahan mo si Levi, Sarah. Ang ganda ng gown. Bagay na bagay sa'yo. Napangiti naman si Sarah. Ang napili niya ay light pink long tube gown na may mahabang slit sa side na may pagka-mermaid style. Excited na nga ako na magkita kami, Geneva. Ilang araw ko din siyang hindi nakita. Humarap sa kanyang kaibigan. Masaya ako para sa'yo, Sarah. Non-showbiz lang palang makakapagpaibig sa'yo kahit may mga naliligaw sa'yo na co-actress natin. Nagpasalamat si Sarah sa kaibigan at niyaya na itong lumabas. Natanaw nila sa di kalayuan ang driver ni Sarah na si Jordan. Napangiwi siya na makitang naninigarilyong lalaki. Hindi ako komportable sa bago mong driver, Sarah. Kanina nung magkita tayo, iba siya kung makatingin sa'yo. Sigurado ka ba ng buting tao yan? Tingnan mo, mahikaw pa sa tenga. Namukha tuloy siyang adik. Nagkibit balikat si Sarah at natawa sa sinabi ni Geneva. Pero lahat ng kutob ni Geneva ay kadalasang nagkakatotoo. Hindi ko alam, Geneva. Siguro hindi naman siya masamang tao. Normal lang si isang lalaking manigarilyo. Tsaka nag-background check na si Dad. Napatango-tango si Geneva. Naglakad na sila patungo sa sasakyan. Nagbeso-besong magkaibigan bago nagtungo sa kani-kanyang sasakyan. Napatingin si Sarah sa driver. Hindi maiwasang tumaas ang balahibo dahil nakatitig ang lalaki sa maputi niyang hita. Tumikim si Sarah. Jordan, tara na. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Jordan at tumingin sa kanyang muka. Binuksan na ng lalaking pinto ng backseat para sa kanya. Nang makapasok, huminga si Sarah ng malalim. Alas 7 ng gabing event kaya alas 6 pa lang ay naghahanda na si Sarah. Hindi na siya nag-hire ng makeup artist dahil marunong naman siyang mag-ayos ng sarili. Napangiti siya nang makita ang kinalabasan. Hindi maipagkakailang napakaganda niya. Mas lalong may in love sa'yo si Levi, Sarah. Pagkausap ni Sarah sa sarili. Biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang makita ang number. Monitor lang ni Teodoro ang mga ginagawa ni Sarah pero hindi na ang cellphone niya. Good evening to my favorite woman. Nasa bahay ka pa ba? Yup, nandito pa ako sa bahay. Nandyan ka na ba sa party? Papunta pa lang. See you later, mahal. Sana kapag nakita mo ko, huwag kang magagalit o mabibigla, ha? Kumunot ang noo ni Sarah. Para may ibig sabihin ang sinabi ni Levi. Bakit naman ako magagalit o mabibigla? May sikreto ka ba na malalaman ko mamaya? Malalaman mo mamaya. Ingat kayo mamaya. Goodbye and I love you. Matapos tugunin ni Sarah ang sinabi ng kasintahan, pinatay na niyang tawag. Napaisip siya kung anong gusto nitong ipahiwatig sa sinabi. Nagkibit balikat na lang siya sa kinuhang clutch bag at lumabas ng silid. Pupuntahan ni Sarah si Teodoro sa silid nito dahil sabay silang pupunta ng event. Ang laki ng bahay nila, Dad. Napakayaman talaga nila. Puno ng paghanga na sinuyod ng tingin ni Sarah ang bahay. Marami ring tao sa maluwag na compound. Oo! Isa sa pinaka-successful na businessman si Harvey Cortez. Kaya maswerteng mapapangasawa ng uniko iho niya. Ipapakilala ka niya mamaya ron. Makasakaling magustuhan mo siya at hiwalayan ng Levi na yan. Napailing-iling na lang si Sarah. Dad, mahal ko si Levi at pupunta siya ngayon rito. Bakit naman siya pupunta rito? Pinapahiya niya lang ang sarili niya. Ewan ko sa'yo, anak. Ang gusto ko lang naman ay ang makakabuti para sa'yo. Pero tigas ng ulo mo. Hindi na nagsalita pa si Sarah dahil ayaw niyang magtalo sila ng ama.
Ayaw niyang masirang gabi niya. Nang makapasok ang mag-ama sa loob ng bahay, napakaraming tao. Iginala ni Sarang tingin sa loob ng hall at baka sakaling makita niya si Levi. Teodoro! Abutit pumunta kayo! Napatingin naman si Teodoro sa Ginoo na naglalakad palapit rito. Mr. Cortez! Pwede bang hindi ako pumunta? Ikaw nag-imbita. It's an honor na maimbita ng isa sa pinaka-successful na negosyante sa bansa. Ang ganda ng event hall ng bahay mo. Ang dami mo ring bisita, oh. Iba talaga ang isang Harvey Cortez. Ngumiti si Harvey. Siyempre. Ngayon ko ba naman ipapakilala ang anak ko na papalit sa akin? Alam mo naman, tumatanda na tayo kaya kailangan na may katuwang sa kumpanya. Tiyak na magkakasundo sila ni Sarah. At tiyak na magugustuhan siya ng anak mo. Maganda ang anak ko at sexy. Lumingon si Harvey kay Sarah. Oo naman. Magugustuhan siya ng anak ko. Hello Sarah, enjoy the night. Ngumiti si Sarah at hindi nalang pinansin ang sinabi ng Ginoo. Nakakahiya naman kung sasagutin niya yon ng pabalang, gayong naroon siya sa pamamahay nito. Thank you po. Salamat din po sa pag-imbita sa amin. Gusto ko pong humingi ng tawad sa inasal ko nun. Naging emosyonal lang ako. Wala nga naman Sarah, wala yun. Ibig lang sabihin nun, loyal ka sa boyfriend mo. Maiuwin ko na muna kayo. Asikasuhin ko lang mga bisita. Huwag kayo mahihiya na kumain ng gusto nyo o uminom ng gusto nyong wine. Nagbeso-beso sina Harvey Teodoro bago umalis ang Ginoo. Nagtungo naman sila ng kanyang ama sa isang bakanteng mesa. May nag-serve ng wine sa kanila. Dahil kinakausap ni Teodoro ang ibang kakilala sa kalapit mesa, nag-text si Sarah kay Levi na naroon na siya sa event. Sinubukan niyang tawagan ng binata pero hindi niya makontak. Nasaan ka na ba, Levi? Napatingin si Sarah sa entablado nang magsalita si Harvey. Nagpasalamat ang Ginoo sa mga dumalo. Mukhang ipapakilala na niya ngayon ang kanyang anak. Hindi pinansin ni Sarah ang sinabi ng ama dahil ang isip niya ay na kay Levi. Alam niyo naman na kapag ang isang CEO ay tumatanda na, kaya kailangan na niyang kahalili o kaya ay ipasang posisyon sa anak na lalaki. Ngayon nga ang tamang panahon para ibigay ang posisyon ko sa akin nag-iisang anak. I would like to introduce you, my one and only son at heir of Cortez Corporation of Companies, Levi Cortez. Natigilan si Sarah nang marinig ang pangalan ni Levi, pero imposibleng ang kasintahan niya yon. Levi Cortez? Kapangalan siya ng driver mo, Sarah. Hindi na nagkomento pa si Sarah dahil nakatuon ang atensyon niya sa lalaking lumabas mula sa pinto sa gilid. Napaawang ang labi at nanlaki ang mga mata ng mamukhaan ng lalaki. Walang iba kundi si Levi, ang kanyang kasintahan. Napakagwapo nito sa suot na gray tuxedo. Paano nangyari yon? Napatayo si Teodoro. Anong ibig sabihin nito? Na si Levi na driver mo at ang anak ni Harvey Cortez ay isa? Napatingin si Sarah sa kanyang ama na namumutla. Hindi makapaniwala sa nalaman. Yes, Dad. Siya ang boyfriend ko, Dad. Napasimangot si Sarah dahil pakiramdam niya ay niloko siya ni Levi. Pero naroon ang saya dahil wala nang magiging hadlang sa pagmamahalan nila. Kailangan nilang mag-usap at maliwanagan sa mga nangyari at bakit naging driver niya si Levi. Parang gusto ko nang umalis. Wala na ako mukhang may haharap kay Harvey at kay Levi. Ang kailangan mong gawin, Dad, ay humingi ng tawad. Maski din ako ay nabigla na siyang anak ni Mr. Cortez na gusto ipakilala sa akin. Binati ng mga naroon ng congratulations si Levi. Nagtungo mag-ama sa mga mesa at nakipagkamay. Napatingin sa kanyang kasintahan. Kita ni Sarah sa mukha ni Levi ang pananabik. Nang matapat ang dalawa sa kanilang mesa, sinuyod ni Levi ng tingin si Sarah mula ulo hanggang paa. Napakaganda mo ngayon, mahal. Namula ang pisngi ni Sarah sa sinabing yun ng binata. Napatingin tuloy ang iba sa kanila. Alam ko na magkasintahan kayo, Sarah. Nagbibiro lang ako sa mga sinabi ko. Gusto ko rin subukin kung talagang paninindigan mo ang pagmamahal mo kay Levi. Mahal ko po si Levi. Ano pa man siya o sino pa man siya ay mamahalin ko siya. At kailangan namin mag-usap mamaya. Napatangu-tangu si Harvey. Oo nga,
Kailangan niya mag-usap para makapagpaliwanag si Levi. Seryosong tiningnan ni Sarah ang kasintahan. Napangiwi ito ng irapan niya. Napatingin si Harvey kay Teodoro. Magbalay na pala tayo, Teodoro. Akalain mo nga naman na nagmamahalan ng mga anak natin. Napatingin si Sarah sa ama. Kahit air-conditioned ang hall, pinagpapawisan si Teodoro. Napapalunok ito at nagyuko ng ulo. Patawarin mo ko sa ginawa ko, Levi. Hindi ko sinasadyang mga nangyari. Naging makasarili ako at hindi inisip ang mga sinabi ko sa'yo. Ang nais ko lang ay mapabuti si Sarah. Ayos lang po yun. Naintindihan ko po. Sana po huwag niyong huhusgahan ng isang tao dahil lang sa trabaho na meron siya. Ang buhay ay panapanahon po. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Pinapatawad ko na po kayo. Kayo pa rin ang ama ni Sarah dahil soon, magiging father-in-law ko na po kayo. Mas lalo tuloy na mula ang pisngi ni Sarah. Palakpakan ng mga naroon dahil sa mga sinabi ni Levi. Nagtungo sa tapat niya ang binata. Pwede ko bang makasayaw ang pinakamagandang babae ngayon? Napakagatlabi si Sarah sa katinanggap ang kamay ni Levi. Nagtungo sila sa harap. Pumailan lang ang malamyos na musika. Sinabi ng MC na lahat ng bisita ay pwedeng sumayaw sa gitna. Dahil pagkatapos noon ay kakain na sila. Iginiya si Sarah ni Levi sa gitna. Napasingap siya nang hapitin ng lalaking kanyang bewang palapit sa katawan nito. Napakaganda mo ngayon, mahal. Kaya mas lalo kong na-inlove sa'yo eh. Namulang tenga ni Sarah dahil sa mabagong hininga ng binata. Tumingin siya kay Levi na mariin ang pagkakatitig sa kanya. Totoo ba yan? Baka binobola mo lang ako. Marami rin mga gandang dalaga rito bukod sa akin. Gusto niyang asarin ang kasintahan. Ngumiti si Levi at pinisil ang kanyang pisngi. Bakit naman kita bubulahin, mahal ko? Walang dahilan para bulahin kita. Dahil lahat ng sinasabi ko'y totoo. Marami mang magagandang babae rito. Ikaw ang bukod tanging kagandahan. Tiningnan si Sarah ni Levi mula ulo hanggang paa. Para akong nakakita ng Diyosa na bumaba sa langit. Umirap si Sarah. Sige na, naniniwala na ako. Sandali, may atraso ka pa sa akin. Bakit di mo sinabi sa akin na future CEO ka pala? Nakakatampot, nakakainis lang. Nag-iwas si Sarah ng tingin. Hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata. Valid naman ang nararamdaman ni Sarah dahil ang akala niya ay isang simpleng driver lamang si Levi. Malalim na napabuntong hininga ang binata. Sorry, mahal, kung nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko lang malaman kung kaya mo ba akong mahalin at magustuhan kahit mahirap lang ako. Dahil ang totoo, Sarah. Kaya ako nag-apply bilang driver mo para mapalapit sa'yo. Lagi kasi kitang nakikita sa TV at sa mga gatherings. Gusto ko makipaglapit pero wala pa akong napapatunayan. Ngayong CEO na ako, may mapapatunayan ako. Parang may paru-parong nagliparan sa tiyan ni Sarah. So, kikiligin na ba ako niyan dahil ang isang CEO ay may gusto pala sa akin? Napangiti si Levi saka hinalikan ng kanyang noo. Napapikit siya. Worth it naman ang paggusto ko sa'yo, mahal. Dahil hindi ka tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Ganun ako magmahal, Levi. Wala sa akin yun, basta mahal niya ako at responsable siyang ama at asawa. Ngumisi si Levi. So, iniisip mo na maging asawa mo na ako? Umirap si Sarah at pabirong pinanlakihan ng mga mata si Levi. Malamang, hindi naman ako makikipagnobyo sa'yo kung hindi yun ang nasa isip ko. Pabirong pinisil ni Levi ang kanyang ilong. Ang cute mo pala kapag naiinis, no? I love you. Isinandal ni Sarah ang ulo sa matipunong dibdib ng binata. I love you too, Levi. Pinagpaalam muna ni Levi si Sarah kay Teodoro dahil may ibibigay sa kanyang binata. Magkahawak kamay silang nagtungo sa silid ng binata. Ngayon na din niya sasabihin ang tungkol sa kanyang driver. Nang makarating sa silid, naupo si Sarah sa sofa.
May kinuha naman si Levi sa drawer na 2 parihabang kahon. Binuksan niyo ng binata. Wow! Sa akin yan? Oo naman. Para kanino ba tong kwentas kundi para sa'yo? Halika, ako na magsusuot. Tiyak na bagay to sa'yo, mahal. Tumalikod si Sarah. Isinuot naman yun ng binata. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Ang ganda, mahal. Thank you. Humarap si Sarah kay Levi at siya na humalik sa kasintahan. Tinugon naman yun ng lalaki ng buong pagmamahal. Naramdaman na lang nila na nahulog ang gown na suot. Lumayong binata, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Puno ng paghanga ang mga mata ni Levi. Hindi tinakpan ni Sarah ang katawan para sa kasintahan. You're beautiful inside and out, Sarah. Muli hinilikan siya ng mariin ni Levi. Binuhat siya patungo sa kama at kinubabawan. At ng gabing yon ay may nangyari sa kanila. Nagising si Sarah na may humahalik sa kamay niya. Walang iba kundi si Levi. Napatingin sa kanya ang binata at ngumiti. Good morning, mahal. Mukhang napagod ka ata. Nanlaki ang mga mata ni Sarah nang mapagtanto na may taping siya. Oh, may taping pala ako ngayon, Levi. Baka magalit sa akin si Derek. Bakit di mo ko ginising? Natawa na mahina si Levi, saka tumabi ng higa kay Sarah at niyakap siya. Hinawing ilang hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang muka, sabay pisil na kanyang pang-upo. Tinampal niya sa balikat si Levi. Levi, hindi mo ba ako narinig? Magagalit si... Tinakpan ni Levi hindi turong kanyang bibig. Anong silbi ko bilang boyfriend mo kung hindi ako gagawa ng paraan? Okay na. Nasabi ko na kay Derek na hindi ka makakapunta dahil napuyat ka kagabi. Naintindihan niya yun. Nakahinga naman na maluwag si Sarah. Alam mo naman na mahigpit yun eh. Si Dad, hindi kaya siya nag-alala sa akin? Umiling si Levi. Si Dad na kumausap kay Tito Teodoro kagabi. Kinausap ko kanina si Dad. Kaya may basbas ka na nandito ka sa silid ko. Ngumiti si Sarah. Tito talaga ah? Hindi ka nagalit kay Dad? Umiling si Levi. Hindi ako nagtatanim ng galit, mahal. Saka humingi na si Tito Teodoro ng tawad kagabi, diba? Sapat na yun sa akin. Gusto ko lang matuto siya sa mga ginawa niya. Ama mo pa rin siya. Niyakap ni Sarah ng mahigpit ang kasintahan. Salamat, Lev. Napakabait mo. May sasabihin pala ako. Hinalikan siya sa noo ni Levi. Ano yun? Nga pala, kumusta pala yung driver mo? Okay naman ba siya? Huminga ng malalim si Sarah saka sumimangot. Yun nga ang sasabihin ko ngayon eh. May pakiramdam si Geneva na parang may iba sa kanya. Nakita kasi si Jordan, yung driver ko ni Geneva nung bumili kami ng gown. Iba ang kutob ni Geneva sa lalaki. Saka nahuli ko siyang nakatingin sa hita ko kasi nakasuot ako ng maiksing shorts. Kinalabutan ako, Lev. Nagsalubong ang kilay ni Levit na ikuyom ang kamao. Ginawa niya yun? Gusto mo bang sabihin natin yan kay Tito Teodoro? Para palitan na siya. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo, mahal. Nag-aalala ako para sa'yo. Umiling si Sarah. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin kaya hindi ko dapat yun gawin, Lev. Saka malay mo, humahanga lang siya sa hita ko, diba? Depende naman kasi yun. Pinakatitigan si Sarah ni Levitt, hinaplos ang pisngi. Hindi ko alam ang kaya kong gawin sa kanya kung sakali man na nagawan kanya ng masama. Para malaman ko lagi kung nasan ka, itrack kita gamit ang GPS. Tsaka mag-hire ako ng taong susundan kung saan ka naroon para matiyak ko lagi na ligtas ka. Pwede ba yun, mahal? Walang problema sa akin yun, Levi. Pero baka makahalata si Jordan. Akong bahala, mahal. Gusto ko magiligtas ka lagi. Hindi rin ako mapapakali sa trabaho kapag iniisip ko ang kalagayan mo. Tumangutango si Sarah. Kinilig siya sa gagawin nito. Hinaplos niya ang pisngi ng kasintahan. Kung yan ang magpapagaan sa loob mo, gawin mo, mahal. Bakit hindi mo na lang iwan ang showbiz industry? Magtrabaho ka na lang sa kumpanya niyo. Umiling si Sarah. Mahal niyang pag-aartista dahil pinaghirapan niyang makapasok sa ganong industriya. Hindi ko kayang iwan ng pag-aartista, Lev.
Mahal kong career ko. Kahit na mag-asawa na tayo. Sarah, hindi ko alam ang gagawin kung may iba kang lalaki na halikan bukod sa akin. Alam kong trabaho yun pero lalaki pa rin ako. Hindi ako artista. Kaya kaya kitang buhayin kahit nasa bahay ka lang. Nag-iwas ng tingin si Sarah. Hindi ko alam ang isasagot dyan, Levi. Sa ngayon, nag-enjoy pa ako sa ginagawa ko. Gabi na nang matapos ang taping ni Sarah. Pagod na pagod siya kaya pagsakay niya, nakatulog agad siya. Nagising siya dahil sa malubak na daan. Napadiretso si Sarah ng upo nang mapansin na parang hindi itong daan pauwi ng bahay. Nasaan tayo, Jordan? Hindi sumagot si Jordan kaya lumakas na ang kabog ng dibdib niya. Kinuha ni Sarah ang cellphone sa bag para mag-text kay Levi. Ngunit bigla na lang inihinto ng driver ang sasakyan. Mabuti na lang at nakakapit siya. Gusto mo na ba akong patayin, Jordan? Inilahad ni Jordan ang kamay at sinabi na ibigay rito ang cellphone niya. Tumanggi si Sarah. Nanlaki ang kanyang mga mata nang humarap si Jordan na may maliit na kutsilyo na hawak. Kung hindi niya daw ibibigay ang cellphone, masasaktan siya. Kaya walang nagawa si Sarah kundi sundin ang gusto ni Jordan. Lumabas ang lalaki at pinalabas siya ng sasakyan. Nasaan tayo, Jordan? Saan mo ko dadalhin? Nagpalingalinga si Sarah. Walang dumadaan na sasakyan roon dahil liblib ang lugar na yon. Isinandal siya ng lalaki sa sasakyan at tinitigan. Parang hayop ito kung makatingin sa kanya. Sinabi ng lalaki na matagal na siyang pinagnanasaan ito. Nag-iwas si Sarah ng tingin nang akmang hahalikan siya. Jordan, please, huwag mong gawin sa akin to. Kung gusto mo na pera, ibibigay ko yun. Tuluyan ang naiyak si Sarah nang mas dumikit pa si Jordan sa kanya. Tulungan mo ko, Levi. Yun ang sabi niya sa isip. Kanina pa hindi mapakali si Levi habang nagdadrive patungo sa kinaroroonan ni Sarah. Tumawag ang lalaking inutusan niya na laging sundan si Sarah. Ibinalita nito na ibang daan ang tinatahak ng sasakyan ni Sarah. Salamat sa GPS. Nang makarating, nakita ni Levi ang sasakyan sa di kalayuan. Lumabas na rin ang driver. Hindi nito napansin ang pagdating nila, kaya natumba agad si Jordan ang sundukin ni Levi ito ng malakas at sipain pa hanggang sa hindi na makabangon. Anong karapatan mong gawin niya sa babaeng mahal ko? Mabubulo ka sa kulungan, Jordan! Tinapakan naman ng driver ang likod ni Jordan para hindi na makatayo pa. Lumapit si Levi sa kasintahan na tahimik na umiiyak sa isang tabi. Niyakap niya si Sarah ng mahigpit saka hinalikan sa ulo. Nandito na ako, mahal. Ligtas ka na. Niyakap naman si Levi pabalik ni Sarah at umiyak sa dibdib niya. Ilang sandali lang, may narinig na sila na sirena ng pulis. Kaagad na pinusasa ng mga ito si Jordan. Noong papunta siya ay tumawag na siya sa kakilalang pulis para sabihin kung saan ang lugar. Nang makatayo si Jordan, akmang susuntukin ni Lev ang lalaki pero inawat siya ni Sarah. Hayaan mo na, Lev. Ang mahalaga ligtas ako at hindi natuloy ang balak niya. Hinarap ni Levi si Sarah at ikinulong sa palad ang mukha ni Sarah. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Umiling si Sarah. Inakbayan niya ang dalaga at iginiya sa kanyang sasakyan. Naipakulong si Jordan. Dahil sa koneksyon ni Levi, hindi na nalaman sa showbiz industry ang nangyari. Ayaw ng binata na masirang image ni Sarah. Nagyakapan ng cast ng Ako Lamang nang matapos ang taping na finale yon. Nag-iyakan ng mga cast at staff dahil sa loob ng 2 taon na hirap at sakripisyo ay natapos na rin yon. Dahil doon, nag-outing sila sa isang resort. Masayang-masaya mga naroon liban kay Sarah. May sasabihin pala ako sa inyo. Napatingin sa kanya ang mga naroon. Alam niyo naman na boyfriend ko si Levi Cortez, diba? Tinanong niya kasi ako noon kung willing ba daw ako umalis sa showbiz kung sakali man na pakasalan niya ako. Nagtilian, nagngitian ang mga naroon. Yung iba ay pabiru siyang hinampas. Pero si Geneva ang pinakakinikilig. Nabanggit ni Sarah ang nangyari sa kanya kay Geneva at talagang galit na galit ang babae. Anong sinagot mo? Sinabi ko na masaya pa ako sa ginagawa ko.
Pinaghirapan ko lahat ng narating ko. Pero iba pala ang nagagawa ng pag-ibig. Napagtanto ko na handa akong iwan ng pag-aartista para sa kanya. Dahil mahal ko siya. Saka mayaman naman kasi si Levi dahil CEO siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Triple pa ng sahod mong bibigay niya. Nagtawanan ang mga naroon. Hindi lang yon, mahal ko siya. Kapag mahal mo palang isang tao, kaya mong gawin ang lahat. Kaya mong iwan ang lahat para sa kanya. Napangiti naman ang mga naroon at sinabi na kung saan masaya si Sarah, yun ang gawin niya. Basta, huwag mo akong kalilimutan ha. Oo naman, kaibigan kita eh. Siyempre lahat kayo hindi ko makakalimutan. Mamimiss ko kayo. Nag-group hug sila. Sinabi rin ni Sarah na handa siyang magpa-interview kung sakali man na malaman ng G7 ang desisyon niya para malaman ng lahat na kontento na siya sa buhay na ibibigay ni Levi sa kanya. Anak, nandyan si Levi. Papasukin ko na? Tumango si Sarah sa ama. Binuksan ni Teodoro ang pinto at pumasok si Levi na may dalang bulaklak at box ng tsokolate. Binati ng binatang kanyang ama na binati naman pabalik ng Ginoo. O siya, maiwan ko muna kayo. Ngumiti si Teodoro kay Levi saka umalis sa kanilang harapan. Tumayo naman si Sarah at sinalubong ang kasintahan. Tinanggap niya ang ibinigay ni Levi at nagpasalamat. Inilapag niya yon sa center table saka binuksan. Naglapag naman ng juice ang katulong nila. Naupo sila Sarah at Levi sa sofa. Kamusta ang taping? Finale na yun, diba? Sorry kung wala ako doon, mahal. Alam mo naman, may business trip ako. Nung isang araw at kakauwi ko lang kanina. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Levi. Naintindihan niya ang kasintahan, gaya ng pag-iintindi nito sa kanya. Naintindihan kita, mahal, okay? Alam ko naman ang trabaho mo at hindi biro yan. Maswerte nga ako dahil kahit busy ka, nabibigyan mo pa rin ako ng oras at sapat na sa akin yun. Mahal kita. At kapag mahal mong isang tao, mag-e-effort ka nang bigyan mo siya ng oras. Dahil yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang bagay na bibili yan pero yung oras na ilalaan mo sa taong mahal mo ay masigit pa sa material na bagay. Inihilig ni Sarah ang ulo sa balikat ni Levi. Salamat, mahal. May sasabihin pala ako sa'yo. Diba tinanong mo sa akin noon kung kaya ko bang iwan ng pag-aartista kung sakaling gusto mo na akong pakasalan? Tumango si Levi. Oo, natanong ko nga. Pero ayos lang kung hindi mo kayang iwan ng showbiz. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Humarap si Sarah sa nobyo. Yun na ang huling teleserye ko dahil nagpaalam na ako sa mga co-actor ko na iwan ko ng showbiz. Gagawin ko to para sa'yo. Mahal kita. At handa akong talikuran ng lahat, mapagsilbihan ka lang at ang mga magiging anak natin. Natulala at napakurap-kurap si Levi. Totoo yan? Hindi yan prank? Natawa si Sarah at umiling. Hindi yun prank, no? Totoong sinabi ko. Natawa ng mahina si Levi. Nalaki ang mga mata ni Sarah nang bigla na lang lumuhod sa harap niya si Levi. Inilabas ang isang maliit na kahon na kinuha sa bulsa sa kabinuksan yon. Kumikinang na diamante ang nasa tuktok ng singsing. Alam ko nabibilisan ka pero sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, mahal. Will you marry me and be my wife? Tumangutango si Sarah. Kaagad naman na isinuot ni Levi singsing sa kanyang palasingsingan. Niyakap siya ng kasintahan. Nakarinig ang dalawa ng mahinang palakpak galing kay Teodoro na masayang nakatingin sa kanila. Mama! Ma! Laruyo! Napalingon si Sarah mula sa pagluluto nang makita ang anak na si Lyra na tumatakbo palapit sa kanya. 3 taon ng bata at sobrang likod. Hinahabol naman ito ng yayang si Risa. Humingi ng pasensyang dalaga dahil may ginagawa siya kanina at bigla na lang tumakbo si Lyra. Ayos lang, Risa. Ikaw na munang magbantay sa sinasaing ko at ako na muna mag-aalaga kay Lyra. Nagpasalamat naman si Risa at pumasok na sa kusina. Si Sarah naman ay binuhat ang anak at nagtungo sila sa kwarto dahil bibihisan niya ito.
Nakarinig siya ng ugong ng sasakyan. Malamang si Levi na yon. Nabihisan niya na si Lyra nang pumasok sa silid ang asawa. Papa! Papa! Lumapit sa kanila si Levi at hinalikan siya sa labi sa kabinuhat si Lyra. Mukhang malikot si Lyra, ha? Sobrang likot talaga. Pati si Risa ay napagod niyan. Natawa naman si Levi at hinalik-halikan sa pisngi ang anak. Hindi may iwasang mapatitig ni Sarah sa asawa dahil sa angkin nitong kakisigan. Habang tumatagal ay mas lalong gumagwapo si Levi. Lumingon sa kanyang asawa at ngumisi. Na-inlove ka na naman sa akin, mahal eh. Ngumiti si Sarah. Lagi naman akong in love sa'yo. Naupo sa tabi niya si Levi at kinandong ang anak. Pinakatitigan siya ng asawa. Hindi ka ba nagsisisi na mas pinili mong maging housewife kaysa pagpatuloy ang career mo? Hinaplos ni Sarah ang pisngi ng asawa. Masaya ako sa ginagawa ko, mahal. Kailanman ay hindi ako nagsisisi na mas pinili ko to. Dahil bilang isang ina, itong career ko. Sa loob ng 3 taon, hindi mo pinaramdam sa akin na wala akong silbi. Mahal na mahal kita. Hinalikan si Sarah ni Levi sa noo. Mahirap ang maging housewife lalo ng pag-aalaga ng bata. Kaya saludo ko sa mga ina. Mahal na mahal rin kita. Ipinasuyo muna ni Levi kay Sarah si Lyra dahil pupunta lang daw ito sa sasakyan dahil may kukunin. Pagdating ng asawa, naitakip niya ang kamay sa bibig nang makitang may hawak na isang bugkos na bulaklak si Levi. Anong meron? Bakit may paganyan? Natawa ng mahina si Levi. Nag-excuse si Risa na kukunin si Lyra. Ibinigay naman ni Sarah ang bata sa katulong. Nang makaalis ang dalawa, kinuha niyang bulaklak sa asawa. Napangiti si Sarah at nagpasalamat. May kinuha sa bulsa si Levi sa isang box. May laman yun na bracelet. Yan yung bracelet na nagustuhan ko nun. Hindi ko binili dahil sinabi ko madami pa akong alahas. Kaya binili ko ngayon dahil regalo ko sa'yo. Dahil 3rd anniversary natin ngayon. Happy anniversary, mahal. Nanlalaki ang mga mata ni Sarah. Ala, nakalimutan ko, mahal, na anniversary natin ngayon. Pasensya, hindi ko sinasadya. Alam mo na, busy kaya nawala sa isip ko. It's okay. Naintindihan ko. Gaya ng pinangako ko, hindi ako magsasawa na itindihin ka. Kinuha ni Levin kanyang kamay at isinuot ang bracelet. Ang ganda. Bagay na bagay sa akin. Hinalikan si Sarah ni Levi sa noo sa kainakbayan. Umalis man siya sa pagiging artista. Masaya naman siya ngayon at kailanman ay hindi siya magsisisi na si Leving pinili niya.